Sa puntong ito mga kanyosik, hingi po tayo ng latest update. Kaugnay nga po nito sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao. Kasama po natin sa ating linya si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Sir, kamusta po ngayon ang sitwasyon po dyan sa mga lugar na tinamaan po ng lindol sa Mindanao? Ongoing pa rin yung na-record natin ng mga aftershocks. As of 7 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 1,055 aftershocks and ang pinakamalakas is magnitude 6.7. So we would expect these aftershocks to continue in the next few weeks or even months. At ito na yung lindol po ba na naitala kahapon sa Mindanao, ito na po ba yung maituturing na pinakamalakas so far kumpara po sa mga nagdaang lindol sa rehiyon? This is not the largest earthquake on this part of Mindanao. Meron tayong mag 8.1 generated by the same trench, Cotabato Trench, na nag-generate ng lindol kahapon. And it happened 50 years ago. So that was magnitude 8.1 and during that event, nagkaroon ng tsunami and 8,000 people died. Ano po yung expectations or dapat pong malaman ng publiko kapag po may ganitong tumatamang, ganitong kalakas na lindol, yung magnitude 7.8? So dapat yung publiko aware na magkakaroon ng aftershocks and yung aftershocks may mga malalakas na aftershocks kasi by definition aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin is magnitude 7.8. We would expect aftershocks to be around 6.8 and 6.8 malakas pa rin yan. And pwede pa rin magdulot ng damages yan. And so kailangan maging aware yung ating mga kababayan kapag may napansin silang mga cracks sa bahay nila o sa buildings or sa, kung anumang structures na saan sila namamalagi, huwag muna silang pumasok. Kasi kung hindi man ito nagiba or nag-collapse during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. So ang gagawin nila, they should consult their local municipal or city engineering office and check for their advice. Sir, na-establish na ba kung ano yung dahilan ng pagtama po nitong malakas na lindol na ito? At ito ba mga nakalipas na araw, mayroon bang mga naitatalang mga pagyanig dito po sa bahagi po ng Mindanao? Or biglaan lang po talaga itong pagtama ng magnitude 7.8? Biglaan lang ito kasi earthquakes are random events. Pero alam na ano yung source, which is the Cotabato Trench. Yung Cotabato Trench, isa yan sa mga active trenches natin and early this year, meron tayong earthquake swarm along the trench, but medyo malayo naman, around more than 100 kilometers away. Ayan. So, ano po, siguro bago ka namin bitawan, sir, ano po yung mga lugar, yung itinuturing po ninyo, sir, na pinaka-apektado? At pwede po ba na ninyong maibahagi sa atin kung paano po yung pag-mobilize ng tulong po para po sa mga biktima? Yung pinaka-apektado, of course, yung nakaranas ng intensity 8, yung Glan, Kiamba, Malapatan, Malungon, Sarangani, and General Santos City. Now, when it comes to tulong, again, nasa purview yan ng LGU and DSWD. So, mas kung may mga kababayan tayong gusto mag-donate, I think they have the course through DSWD. Mayroon po ba kayong mairerekomenda, sir, para po sa mga local government unit upang maprotektahan po yung kanilang komunidad sa mga panahon pong tumatama po yung malalakas na lindol? I think ang isa sa mga recommend natin is that they have to make sure na yung kapag may construction, nag-apply ng building permit, they have to make sure na sinusunod yung building code natin. Kasi kahit mag-duck over and hold pa tayo many times, mag-practice tayo kung magkukolapse man yung building, hindi naman sinusunod yung building code natin, tayo pa rin, may maging casualty pa rin, masisira pa rin yung building, and baka may mga maging casualty pa. So, first and foremost, we have to make sure na building codes are being followed. Panghuling katanungan na lang, Sir Teresito, no? So, hindi po maiiwasan yung gamitin po ng ilan ng pag-share ng mga unconfirmed o unreliable sources tuwing po may mga kalamidad gaya ng lindol. Ano na lang po yung mensahe ninyo or paalala po ninyo sa publiko? Okay, so paalala sa publiko na huwag po kayong maniwala kaagad sa mga kumakalat na
balibalita na natatanggap, nababasa niyo sa Facebook. May mga fake news, misinformation, and again, mag-verify lamang kayo or magbasa lang naman kayo or tingnan nyo yung mandated agencies tulad ng aming tanggapan. Doon lang kayo kumuha ng tamang ng information kasi makasigurado kayo na tama. Maraming salamat po sa pagibigay sa amin ng oras ngayong umaga na ito, Sir Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po, ma'am. Nakasama natin mga kanyusik si Feebox Director Teresito Bacolcol. So yan patuloy pa rin yung nakakaranas ng mga aftershocks, no, yung mga lugar diyan po yung mga ilang lugar po diyan sa Mindanao, no, na matindi pong tinamaan na magnitude 7.8 na lindol, and sad to say mga kanyusik, no, posible pang tumagal ng isang buwan or even more than 1 month ito pong nararanasang aftershocks diyan sa lugar. Kaya nga po, no, talagang ang kailangan dito matinding panalangin at syempre yung bayanihan, pagtutulungan, pagpapaabot po natin ng tulong at pagdamay dyan po sa mga kababayan po natin sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, no, mga kanyusi. Kaya ano man ang inyong maipapaabot na tulong, marami na pong nag-initiate, no, ng tulong dyan po sa mga naapektuhan po ng lindol, particularly yung mga LGU, DSWD, ano man ang inyong maipapaabot na tulong, maliit man, kapag pinagsama-sama yan mga kanyusik, no, malaki po ang magiging impact niyan sa mga tao pong naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol.